ang bawat isa sa inyo sa pangalan ng dakilang manunubos na si Jesus mula ngayon at magpakailanpaman. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang paghahandog ng panahon sa pangalan ng dakilang Panginoon ay isang pag-aaral sa buhay ng isang espiritista ng kanyang pananalig sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aking mga iniibig na mga kapatid, sa gitna ng pagbabago ng kabiasnan ninyong mga tao, katotohanan nga, hindi lahat ng pagbabago ay tungo sa kaunlaran at tungo sa kabutihan. Napagmamasdan ninyo ang pagbabago sa pisikal na anyo ng inyong kapaligiran. Nang lahat ay nag-aanyaya sapagkat naroon kagandahan ang alindog ng kapaligiran. Subalit, aking may iniibig na mga kapatid, naiiwanan ng pagbabago ng tao ang tinatawag na moralidad. Naroon pa rin sa ibaba ang isang ako na nangangailangan ng liwanag na nagmumula sa kaitaasan. At kayo, aking may iniibig na mga kapatid, mapalad ang isang ako na napapasa sa lilong sa pagtuturo ng mga kabatlayaan. Sapagkat ang pagtuturo ng kabatlayaan ay sa ikaunlad at sa ikabubuti ng iyong mga tunay na ako. Ito ay laging inihandog sa bawat isa sa inyo na kayo na napapasalilong na sa ilalim ng pagbubong ng espiritismo ay unti-unti nang hinuhubad ang dati ng kasuotan. Ito ngayon, aking mga iniibig na mga kapatid, na nakakalimutan ng tao sa lipunan na inyong ginagalawan. Sapagat ang tao sa kasalukuyan ay nanararahuyo pa rin sa yamungmong ng sanglibutan. Kung hiya't ang pagbabago sa moral ng tao ay katotohanan, mahirap mabitawan. Tingnan ninyo ang mga suliranin sa lipunan inyong ginagalawan. Kung saan nagpipingkian ang mga marurunong ng tao. Kung saan nagtatagisan ng katalinuhan o aking mga iniibig ng mga kapatid. At ang kalungkot-lungkot pa, ang lakas ay sa lakas. Kung paano nangyari noong unang panahon, ay nangyayari din sa panahon kung saan kayo namumuhay o aking may iniibig ng mga kapatid. Maraming may tutulong ang katurang espiritismo sa inyong kalagayan. Sapagat ang kanilang pagtuturo o aking may iniibig ng mga kapatid ay pawang katotohanan, pawang malilinis o aking may iniibig na mga kapatid. Ang bawat isang
ay pinapaunlad ang isang ako. Pinapaunlad ang kanyang kaisipan, damdamin at kalooban. Pinapaunlad ang kanyang pananampalataya ng pananampalatayang ito ay isang pananampalatayang magbibigay kalakasan at katatagan ng mga tunay na ako. Ano man ang dumating sa inyong mga kalagayan, nariyan kayo, matatag na nakatayo sa harapan ng dakilang Panginoon. O aking nga iniibig na mga kapatid, ang kadiliman sa kahapon ay huwag nang balikan. Patungo na kayo sa ikaunlad ng mga espiritu. Patungo na kayo sa paggawa ng kabutihan o aking mga iniibig na mga kapatid. At sa mga sandaling ito, tinatawagan ng kaitasan ng isang ako na manatili kayo sa paggawa ng kawang-gawa sa inyong mga kapwa. Mahalaga o aking may iniibig na mga kapatid sapagkat ang kabutihan ay pantakip sa mga pagkukulang na nagawa ninyo nung dakong una. O aking may iniibig na mga kapatid, ang kabutihan sa inyong paggawa ay siyang magsisilbing ilaw sa inyong mga kapwa. Ito ngayon ang hinahanap ng kaitaasan sa aking mga iniibig na mga kapatid. Kung paano ang isang Kristo ay naging ilaw sa sanglibutan, kayo man ay nagiging ilaw sa inyong kapaligiran sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan sa inyong kapwa. Hindi na kayo mga taong bahagi pa ng suliranin ng inyong kapaligiran. Kayo na mga taong bahagi na ng kalutasan ng inyong kapaligiran o aking may iniibig na mga kapatid. Tama. Sapagkat ang inyong pagkakilala na meron Diyos na makapangyarihan sa lahat, mahalaga ito o aking mga iniibig na mga kapatid sapagkat ang Diyos ay pag-ibig at ang bawat isa ay maghandog ng pag-ibig sa kanyang kapwa hanggang doon sa kaaway. Aking may iniibig na mga kapatid, harinawa, ang inyong pakikisalagi na sa mga kabatbayaan ay maging makabuluhan nawa sa inyong mga buong kakuan, sa inyong espiritu o aking may iniibig na mga kapatid. Hindi kayo pumaparito lamang na nakuluklok sa inyong mga luklukan, bagkos pakinggan ninyo ang tinig ng mga espiritong ibinababa sa inyo sa tuwing mayroong gampaning katulad nito. Ano ang sa Santong Kasulatan? Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. At ano ang pangako ng kaitasan? Ang sinuman ang magtatagumpay hanggang sa wakas, ang siyang bibigyan ng mana, wala nakakaiba kundi nakakalam. Ang makapangyarihang Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang tumatanggap. O aking may iniibig na mga kapatid. Ito ang panahon kung saan ang isang tinawagan ay kakitaan ng kasipagan ng kanyang paggawa sa ubasan ng dakilang Panginoon. Ito ang panahon na kung saan ang mga tinawagan ay kusang loob, bukas sa kalooban, ang maghandog ng pag-ibig sa kanyang kapwa. O aking may iniibig na mga kapatid, harinawa, sa inyong pagparito, sa tuwing gampanin katulad nito'y, buong puso ninyong ihandog yung mga buong kakuan sapagkat nalalaman ninyo na kayo ay humaharap sa harapan ng dakilang Panginoon. Ang aking karagdagan, buksan Santong Kasulatan, ang sulat ni Apostol Pedro, 1 Pedro, Kapitulo 2, 10 hanggang 12. Pakibasa. Ito po ang sinasabi sa sulat sa unang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 10 hanggang 12. Na nang nakaraang panahon ay
ay hindi bayan, datapwat ngayon bayan ng Diyos, na hindi nagsipagkamit ng awa, datapwat ngayon nagsipagkamit ng awa. Mga minamahal, ipinamamanhin ko sa inyo, tulad sa mga nanginibang bayan, at nagsisipaglakbay na kayo'y magsipagpigil sa mga masamang kita ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. 12 pangli, na kayo'y magkaroon ng pinipinong ugali sa gitna ng mga hingkil upang sa mga bagay na ipinagsasalita nila laban sa inyo tulad sa nagsisigawa ng masama dahil sa inyong mabubuting gawa ng kanilang nakikita ay purihin nila ang Diyos sa araw ng pagkalat. Aking mga iniibig na mga kapatid, sa gitna ng lahing liko, sa gitna ng kaguluhan sa kapaligiran, manatili kayo sa kapayapaan, manatili kayo sa panalangin, manatili kayo sa kabutihan, o aking mainiibig na mga kapatid. Muli, iniwan ko sa inyo ang kapayapang nagmumula sa kaitaasan at ang kapayapang nagmumula sa aking espiritu. Naway ang samanagana at maghari sa mga buong kakuan sa inyong kapaligiran, sa inyong bansa at ang buong sangdaigdigan. Paalam, paalam, Pablo, Apostol. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailanpaman. Mga iniibig na mga kapatid, bawat isa sa inyo ay itinuturing na matabang lupa ng dakilang Panginoon. Sapagkat lahat ay binibigyan ng pagkakataon upang magbago. Lahat ay binibigyan ng pagkakataon upang masino nila ang kanilang mga sarili. Mabungkal ang kailaliman ng iyong kaisipan, damdamin at kalooban. At naway wag nga ang mga bagay na inyong nakikita lamang. Bagkus tuklasin ninyo ang mga bagay na hindi nakikita, ngunit nakapaloob sa inyong mga pagkatao. Mga iniibig na mga kapatid, tunay ang Diyos ay nagbibigay ilawan sa lahat at bawat isa. At ang ilawan na ito ay tulad sa isang araw. At kung ito nga ay tulad sa isang araw, mga inibig na mga kapatid, nararamdaman nga ba ninyo ang pag-ibig ng dakilang Panginoon? Nagbibigay nga ba ito ng buhay sa inyong mga pagkatao? Nagbibigay aliw sa inyong mga sarili upang ito nga ay kinakitaan ng pag-asa sa bawat naroroon sa kadiliman, gayon din sa bawat nangangailangan. Sapagkat sa mahabang panahon ng inyong pakikipag-aral, ay nabilang nga ba ninyo ang inyong bawat bunga sa inyong mga pagkatao? Nagkaroon na nga ba kayo ng pagsisino sa inyong mga sarili? Natuklasan nga ba ninyo ang kabuuan ng inyong espiritu? Sapagkat dito nakapaloob ang layunin at tungkulin ng bawat espiritu, likhain ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, gawin nga ninyo ang kalooban ng dakilang Panginoon. Sapagkat sa bawat gumagawa ng kalooban ng dakilang Panginoon, kailanman na hindi kayo maiiwalay ng landas, kailanman na hindi nga kayo madadapa, kailanman na hindi nga kayo magkakaroon ng kakulangan sa inyong mga sarili. Bagkus sa bawat pagtalima, ang daan na inyong nilalakaran ay ang daan na nilakaran ng isang Kristo patungo sa pananagumpay sa pangalan ng dakilang Ama. Mga iniibig na mga kapatid, huwag nga kayong malito sa mga bagay na inyong nakikita.
Huwag nga kayong masiyahan sa mga bagay na kaiga-igaya at nagbibigay sa inyo ng mga bagay na nagbibigay kaaliwan sa inyong puso. Bagkus ang kaaliwan ng inyong Ama na nasa kaitaasan, ang siyang inyong maging panuto at gabay sa inyong paglakad. Bagamat ito ay kinakitaan ng tao ng pagtitiis, maraming pag-aaral, at gayon din naman kayo ay inilalagay sa maraming pagsubok, sapagkat ito ang siyang sa inyo'y magtuturo. Mga iniibig na mga kapatid, mapalad ang lahat at bawat isa. Mapalad kayo, sapagkat ang Diyos ang sa inyo'y nakapatnubay. Ang Diyos ang sa inyo'y gumagabay at nagtuturo. At kayo bilang mga anak ay sumusunod sa kanyang mga utos at sa kanyang mga aralin. Wala namang ibang sinabi ang dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa, kundi kayo ay sumunod, kundi kayo magsipagtalima, kundi kayo kakitaan ng kababaang loob, sapagkat ang Diyos ay dumarating sa bawat puso, kumakatok sa inyong mga pagkatao, nagbibigay sa inyo ng kadahilanan upang kayo ay malinis, upang kayo ay hindi na nga muling masadlak pa sa kasalanan, sapagkat inyo nang tinanggap ang biyaya ng Espiritu Santo. Nang liwanag na sa inyo ay patuloy nakaantabay at nakaugnay sa inyong mga pagkatao. Mga iniibig na mga kapatid, naway ang liwanag na ito'y hindi lamang tulad sa isang kasiyahan na inyong nadarama, bagkus ito ay tungkulin ng bawat kaluluwa, na bagamat ito ay ibinibigay sa lahat at bawat isa, kinakailangan ng inyong paggawa, kinakailangan na ang inyong pag-aaral at pagtsatsaga ay nagkakaroon ng bunga. Mga iniibig na mga kapatid, nawa sa inyong pakipag-aral ay magkaroon kayo ng katsagaan, sapagkat hindi nabibilang sa bawat panahon na lumipas, hindi rin naman nabibilang sa bawat pagkakataon, at ngayon binibigyan kayo ng biyaya. Bagkus ang katapatan ng inyong puso, ang siyang sinisino ng inyong Ama na nasa kaitaasan, sapagkat ito ang magdadala ng kanyang aralin, ng kanyang salita, ng kanyang ebanghelyo. Sapagkat kung kayo'y nagkakaroon ng katapatan, katotohanan ngang aking sasabihin, mga iniibig na mga kapatid, nawa makita nga ninyo ang kasiyahan ng isang taong naglilingkod sa pangalan ng dakilang Ama. Ang kasiyahan ng isang tao na patuloy na nakikiisa sa layunin ng dakilang Ama. Sapagkat ito na ang kasiyahan ng isang banal na nagtagumpay sa pangalan ng dakilang Ama, na hindi niya nakikita ang kahirapan ng kanyang buhay dito sa sanglibutan. Hindi niya iniinda at patuloy niniling ang mga bagay na nagbibigay sa kanya ng kabigatan. Bagkus ang pagpapasalamat at buong puso niyang ipinagkakaloob ang kanyang sarili sa paglilingkod at pakikipag-aral. Ipinapasok niya ang kanyang sarili sa paaralan. Matuto lamang niya ang kaliit-liitang bahagi ng kanyang sarili ayon sa Espiritu. Mabigyan niya lamang ng buhay ang kanyang pagkatao sa pangalan ng dakilang Ama. Mga iniibig na mga kapatid, naway ang kasiyahan na ito ay naway inyong madama, sapagkat ang kaitaasan, bagamat naririto't nagbibigay sa inyo ng aralin, ngunit ang bawat aralin na ito'y ibinibigay sa inyong mga palad at nasa inyong kalayaan kung ano nga ba ang inyong nais
na maisagawa sa mga bagay na ipinagkaloob sa inyo ng kaitaasan. Nawa, mga iniibig na mga kapatid, ito lamang ang aking bahagi. Muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan ng lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailan pa man. Ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam. Pag-ibig at ang kapayapaan ng kaitaasan ang siyang aking malugod na ibinabati sa aking mga pinakaiibig na mga kapatid mula ngayon at magpakailan paman. Ang bawat pakikiisa ng lahat at bawat isa sa inyo sa bawat pag-aaral sa kaitaasan ay siyang tunay nga na ikinalulugod ng dakilang amang nasa kaitaasan. Sapagkat katotohanan, aking mga pinakaiibig na mga kapatid, na nangangahulugan na tunay nga na pinapapasok ninyo sa bawat inyong mga buhay, ang bawat mga salita at ang bawat mga gawa ng kaitaasan, na siyang tunay nga na nagbibigay sa lahat at bawat isa sa inyo ng kalakasan sa bawat inyong pagpapatuloy sa bawat inyong paglalakbay. Kung kaya't aking mga pinakaiibig na mga kapatid, katotohanan na ang bawat mga salita, ang bawat bumubuhay sa lahat at bawat isa sa inyo dito nga sa sanglibutan. Sapagkat katotohanan na patuloy nga na ipinagkakaloob ng dakilang Ama ang kanyang bawat mga salita, upang nang sa gayon kayo, aking mga pinakaiibig na mga kapatid, ay tunay na mangagsituto sa kanyang pangalan, tunay na mangagsigawa sa kanyang harapan, at tunay nga na kayo na ang tunay na kanyang nataniman ng bawat mabubuting butil, na tunay nga na siyang magbubunga ng napakarami sapagkat aking mga pinakaiibig na mga kapatid, tunay nga na ang lahat at bawat isa sa inyo, ang bawat inaasahan ng kaitaasan. Kung kaya't aking mga pinakaiibig, naway ang lahat at bawat isa sa inyo ay tunay na kakitaan ng bawat pagsusumikap sa bawat inyong mga sarili, na tunay na ang lahat at bawat isa, ang mga bawat nakahanda sa panahon na kayo ay tunay na tawagin ng dakilang Ama, sapagkat katotohanan na ang bawat tinaniman ng kaitaasan ay tunay na inaasahan na magdala ng bawat mabubuting bunga, na ang bawat tinawag ng Panginoon ay tunay na inaasahan na bumalik sa kanyang dakilang harapan, na ang bawat kanyang binigyan ng bawat karunungan ay tunay nga na magbalik ng karunungan sa bawat inyong mga kapwa, sapagkat aking mga pinakaiibig na mga kapatid, para saan nga at ang lahat at bawat isa sa inyo ay tunay na tinuruan, tunay na nangagsituto kung kayo ay tunay na hindi tatalima sa bawat kanyang mga kautusan. Para saan nga at ang lahat at bawat isa sa inyo ay tunay na inilagay ng Panginoon dito sa sanglibutan kung katotohanan na tunay na kayo ay hindi gagawa ng naaayon sa kanyang kalooban. Aking mga pinakaiibig na mga kapatid, naway sa tunay na kahabaan ng bawat inyong mga pag-aaral, tunay nga na nasisino na ng bawat inyong mga sarili ang bawat inyong mga sariling ako, na kung tunay nga ba na para saan at kayo ay gumagawa ng naaayon sa kanyang kalooban, na tunay nga ba na kung saan ninanais ng aking mga pinakaiibig na tunay na patutunguhan ng bawat inyong mga espiritu, sapagkat katotohanan na patuloy na binubuksan ng kaitaasan ng kanyang pintuan, upang nang sa gayon kayo ay patuloy at patuloy na papasukin,
kayo ay patuloy na turuan upang nang sa gayon aking mga pinakaiibig na mga kapatid, tunay na nga na ang lahat at bawat isa sa inyo ang siyang tunay na magtamo ng pagtatagumpay at ng buhay na walang hanggan na kaloob ng dakilang Amang nasa kaitaasan. Kung kaya't magpatuloy ang lahat at bawat isa sa bawat bahagi na tunay na inyong tinanggap sa kaitaasan, at siyang tunay aking mga pinakaiibig na naway sa bawat inyong mga galaw tunay na naipapakita ng lahat at bawat isa na kayo na nga ang siyang karapat-dapat na manggagawa ng kaitaasan, na siyang tunay na lumalakad ng may katuwiran, tunay na lumalakad ng may pag-ibig, ng may kapayapaan sa harapan ng dakilang Panginoon. At ang liwanag nawa ng kaitaasan ay hindi na kailanman mawawalay pa sa bawat inyong mga sarili, sapagkat aking mga pinakaiibig na mga kapatid, itong liwanag na tunay na tinatanglawan ng lahat at bawat isa sa inyo sa kaitaasan ay ang siyang tunay na magdadala ng ilawan sa madilim nga na bahagi ng sanglibutan, kung kaya't pagbutihan ng aking mga pinakaiibig sa bawat pag-aaral, upang nang sa gayon tunay nga na sabay-sabay ninyong tatamuhin ang pag-unlad sa pangalan nga ng dakilang Amang nasa kaitaasan. At ito ang aking bahagi sa mapalad na kaorasan. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ang siyang aking iiwan sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailan pa man ang inyong kapatid sa isang pag-aaral. 1. Apostol, paalam. Sumayinyong pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa isang Diyos mula ngayon at magpakailan pa man. Mga iniibig na mga kapatid, ano nga bang pagkakahubog sa inyo ng Diyos? Ano nga bang ninanasa ng Diyos na kayo'y maging sa kanyang harapan? Tulad nga ba ng isang mandirigma? Tulad nga ba ng isang paham? Tulad nga ba ng isang mapagkalinga? Anong uri ng pagkataong sa inyo hinuhubog upang makita ng Diyos ang kanyang larawan? Tama, kayo'y pinag-iingat lagi na laban sa sanglibutan. Pero naunawaan niyo ba? Kayo'y nasa sanglibutan. Ano nga ba ang mayroon sa sanglibutan na kinakailangan niyong maingatan hanggang doon sa bahagi ng inyong pagkatao upang ang pakikibaka na ginagawa lamang ng isang mandirigma ay hindi maganap sa iyong sariling pagkatao sapagkat walang pagsuway ayon sa Espiritu? Nakita niyo ba ang buhay, aking mga iniibig? Ito ba'y magaan? Ito ba'y mabigat? Sa bawat sandali ba ng inyong buhay, naunawaan niyo ang salitang tagumpay? Nakita niyo ba ang sarili niyo na kayo'y nanagumpay sapagkat narito dumipas ang mahabang panahon, maraming karunungan ang dumating, maraming pagkakataon ang ibinigay? Ano ang inyong naisagawa? Sapagkat lahat naman ay may isang pagkakataon na ibinibigay sa bawat kabuhayan. Ngunit ang maingatan ng tao ang kanyang kaluluwa sa kapanahonang yan, ito ang mahirap magawa. Dito nagkakaroon ng pakikibaka sa isang pagkatao, sapagkat tunay, bagamat kayo ay nasa sanglibutan, hindi nangangahulugang kayo'y magiging malaya na gawin ang inyong kalooban. Bakit ko sinasabing kalooban? Sapagkat lagi na nagiging bahagi ng isang pagkatao na nakikipagtalo din sa batas ng Diyos ay ang kalooban niya. Ang kalooban ng tao. Sapagkat mula sa bahagi ng pagnanasa, ito'y nabubuo sa kalooban. Sa bahagi ng paghahangad, nabubuo ito sa isang kalooban. Ano pat kahit ang pagsuway ay nabubuo sa isang kalooban. Kaya nga, ang Diyos sa kanyang kalagay, tunay na dakila at tunay na napakabuti. Sapagkat bagamat ang bawat isa'y dinala niya sa sanglibutang ito tulad sa isang maglalakbay, tulad sa isang mag-aaral,
Hindi niya inihiwalay ang bawat utos na yan na siyang pag-aaral ng bawat isa. Upang sino man, kahit wala siya doon sa tahanan ng Panginoon, ang kanyang mga gaway maging malinis. Maging mapanuto ayon sa katutsan, sapagkat nauunawaan ng Diyos darating ang mga araw na tulad nito. Kayo'y pagmamasdan ng inyong kapwa. Tulad ninyo na pinagmamasdan sila. Ano ito aking mga iniibig? May kulang ba sa isang pagkatao? Nawawi ba sa wala ang bawat pakikipagtiis? Mahihinto ba ang pakikibaka? Kung ang bawat paggalaw na ginagawa ng tao ay nauwi sa wala, lagi siyang nagsisimula. Ano ang kabuluhan ng bawat panahon na pahiram kung walang pananagumpay? Hindi ba niyo tatawagin itong sayang? Nanghihinayang ba kayo, aking mga iniibig? Dumarating ba sa puso ninyo ang salitang panghihinayang? Na ngayon nagsisikap kayong sinupin ang inyong mga pagkatao? O sadyang kinalilimutan lamang niyo ang lahat ng bagay at dinadala lang lahat sa nakaraan? Gaano ito magiging matuwid? Gaano ito magiging karapat-dapat? Kung ang pagbabago sa isang pagkatao hindi makikita, iniisip niyo ba magiging sapat na kaparaanan ang pagtalikod sa nakaraan? Iniisip niyo ba, aking mga iniibig, na tanggapin na lamang kung ano ang mayroon ay magiging sapat din upang matamo niyo ang kapayapaan? Kaya nga ang pagbabago ay lagi ipinapangaral. At ang mabuting salita ng Diyos ay pinapangalat, sapagkat lahat ng iniisip ng tao ayon sa kanyang pagnanasa ay wala sa kabuluhan o wala sa katwiran ng Diyos, sapagkat lahat ng iyay ayon lamang sa sapantaha. Ngunit sa katotohanan, lagi kayong nakikipagbata laban sa inyong mga espiritu, sapagkat naunawaan niyo ang espiritu na yan ay tunay na bahagi ng Diyos. Ano pa kung hindi kayo makakapanugumpay sa buhay na ito? Anong kaganapan mayroon sa bawat kaluluwa na mayroon kayo? Hindi rin ba siya mananagumpay? Siya man ba'y magkakaroon ng kabiguan? Siya rin ba'y matatalo at magkakaroon ng kapigatian? Mga iniibig na mga kapatid, ano ang inaakala ninyo na magiging daladala ninyo sa inyong pagkatao? Ano ang inaakala ninyong ipananagumpay ninyo sa buhay na ito? Kung ang salita ng Diyos ay wala sa inyo, kung ang tunay na aral ng isang Kristo ay hindi nyo maging buhay ayon sa paggawa, inaakala nyo ba ang pananagumpay nyo sa sanglibutan ay magiging sapat upang maging hain sa dambana ng Diyos? Tawagin na kayong hamak sa sanglibutan. Gawin na lang kayong katuwa ng sanglibutan dahil kayo naglilingkod sa Panginoon tunay, malaki ang ganti ninyo sa harapan ng Diyos. Pero kung ang lahat sa sanglibutan ay nakikituwa sa inyo sapagkat ang inyong pananagumpay ay para lamang sa sanglibutan, hindi rin kayo maiiba sa maraming nauna sa inyo na gano'n na naging kalagayan. Wala silang ipinagnagumpay ayon sa Espiritu. Sapagkat hindi nila nagawang ayon sa kalooban ng Diyos. Bakit ito ang aking sinasabi? Tandaan ninyo, aking mga iniibig, meron lang kayong iisang panahon. Bawat isang nagsisikap ayon sa sanglibutan, anong bahagi ng panahong ibibigay niya para sa Diyos? Kayo ba'y masikap din para sa Diyos? Ang inyo bang pagsisikap ayon sa Diyos at ayon sa Espiritu? Nabibigyan niyo ba ng panahon? O tulad lamang ito ng mga bahagi na narinig ng inyong tainga pumapasok sa kabila at lumalabas sa kabila? Anong kaibahan niyan sa bawat tinig at alingaw-ngaw na naririnig niyo sa sanglibutan? Ganito rin niyo ba tinatrato ang salita na nagbubuhat sa bibig ng Diyos? Walang pag-iingat, walang pagmamahal, walang pangangalaga sapagkat hindi nyo naingatan sa inyong puso. Kaya nga ano ang bilin sa bawat isa? Kayo'y maging matimtiman sa inyong sarili, mapagpigil. Sapagkat kung hindi nyo magagawa ang tamang pagpipigil, kung hindi kayo maging matimtiman sa inyong mga sarili, anong tingin sa inyo ng sanglibutan?
Kayo na nag-aaral ng salita ng Diyos, ano pat kayo nasa paaralan ng Espiritismo? Kayo'y tinuturuan ng isang karunungan ayon sa Espiritu. Makikita ba ng mga inyong kapatid sa sanglibutang ito ang inyong kaibahan? Sapagkat mayroon kayong isang guro ayon sa Espiritu na nagtuturo sa inyo ng karunungan ng Diyos ayon din sa Espiritu. Sa buhay na ito, makikita nga bang kaibahan? Sapagkat ayon sa paggawa, ito ay nahayag. Paano kayo gumagawa at paano kayo pinagmamasdan ng inyong kapwa? Mga iniibig na mga kapatid, gaano kahalaga ang isang buhay na pahiram? Gaano kahalaga ang isang pagkakataon na mayroon kayo? Gaano kahalaga ang pag-ibig ng Diyos bilang pagkakatiwala sa bawat isa sa inyo? Kayo lamang ang makakasukat niyan, sapagkat kayo lamang ang may tangan-tangan ng sarili niyong puso. Ngunit ang Diyos ay lagi mapag-umanhin. Ang kanyang pag-ibig ay hindi matatawaran. Lagi sa inyong ipapaalala ang pinakamainam. Lagi sa inyong ibibigay ang pinakamabuti upang sino man sa inyo hindi makapagsabi na sa kabuhayang ito wala siyang narinig na katotohanan. Ni hindi niya naunawaan ang mabuting balita buhat sa kaitaasan sapagkat lagi na ito'y nagiging bukang bibig na ibinibigay sa bawat isa sa paaralan ng Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, kung kayo'y matyaga ngayon, dagdagan ninyo ang inyong katyagaan. Kung kayo'y naging maamo sa ngayon, dagdagan ninyo ang inyong kaamuan. Ano pat kung kayo'y masikap ngayon, dagdagan nyo ang inyong kasipagan para sa Panginoon. Sapagkat kung malabis ang lahat ng bagay na ibinibigay ninyo sa sanglibutan, gaano ang bahagi na naiiwan pa para sa Panginoon na inyong naihahandog sa inyong sarili, na siyang tunay na pinakikinabangan ng bawat pagkatao at hindi nakakalimutan sapagkat ito ang nauukit na mainam sa bawat plakamantal na meron ang inyong mga kaluluwa o mga iniibig na mga kapatid. Tulungan ninyo ang inyong sarili. Tunay na tulungan ninyo ang inyong sarili upang kung dumating ang mga panahon ng paghihiwalay ng laman na yan at ng inyong espiritu, mayroong baw ng isang espiritu na yan, ayon sa espiritu rin, na kanyang ihahain sa harapan ng Diyos. Sa bahaging ito, dito ko iiwanan sa inyo ang pag-ibig at ang kapayapaan na buhat sa kaitaasan mula ngayon at magpakailanpaman. Paalam, ako ang sa inyo'y nakiisa at naglingkod sa pangalan ng Ama, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam. Sumayin niyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa kaitaasan. Ang siyang maghari sa bawat isa mula ngayon at lagi na. Mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng diwa, maliwanag at sapat ang lahat ng paliwanag upang ang mga ito ay di nyo mapag-unawa. Kaya't kayo na naririto at nangakaririnig ng mga bagay na ito, ano nga bang sa loobin ang ibinubuo nyo sa inyong mga sarili? Ito pa rin baga yung laging kayo ang tumatanggap at narito nagbibigay galak sa inyong mga puso. Subalit papaano kung kagalakang yan o aking mga iniibig na mga kapatid, ay hanggang dito lamang sa paaralang ito. At pagdakay inyong paglabas naririto, bumabalik ang inyong mga kaisipan, kasanglibutang inyong ginagalawan. Ano nga bang itinuturo sa bawat isa? Kapayapaan, pag-ibig, kababaang loob, at marami pang iba. Ang mga bagay na yan o aking mga iniibig na mga kapatid, ano nga ang inaasahan sa bawat isa na ang mga ito ay maisabuhay upang ang buhay na yan na inyong ginagalawan
ay magkaroon ng kapayapaan sa inyo. Subalit ang kapayapang yan ng aking mga iniibig na mga kapatid, ito lang ba ang hinahangad ng dakilang Panginoon na inyong mata mo? Sapagkat ito ang laging hinahanap ng bawat isa. Sapagkat ang kaguluhan ng sanglibutang ito ay tunay na sa kanya ay bumabagabag. Sapagkat siya rin naman ay may karoong mga sariling saloobin na kung ito ay kanyang di makuha, ano nga ang dinadala ng kanyang puso. Kayo na tinuturuan sa paaralang ito na gumalaw ng ayon sa Espiritu, nang mabuhay ng ayon sa Espiritu, nang upang sa gayon, ang anumang bagay na titigtigin na daladala ng sanglibutang ito ang hindi nyo madala. Manapay ito ang inyong maiwaksi sa inyong mga buhay. Kaya't ano ngayon ang pinag-aaralan ng bawat isa? Naroon pa rin sa unang tungtungan kung papaano niya makasusunod sa harapan ng dakilang Panginoon. Subalit ito nga lang bang dapat maituro sa bawat isa na kayo lamang lagi ang tumatanggap? Subalit dumating na ba sa inyong mga puso ang panahon ng tinatawag na kawang gawa? Na siyang pagbibigay ng bawat isa na siya man ay naghahandog sa harapan ng dakilang Panginoon na siya ay ginagawang isang halimbawa at isang instrumento kung saan ang kawang gawa ng kabanalan ay kanyang maisagawa. Mga iniibig na mga kapatid, ito ang hayag na sa inyo itinuturo. At ang panahon na yung lalagi sa sanglibutang ito'y tunay na siyang nagpapatunay na ang pag-aaral na inlalahad ng dakilang Panginoon ay hindi pa nga lubusang nauunawaan. Sapagkat bagamat tinuturuan ng bawat isa, naroon pa rin bumabalik yung para sa kanyang sarili. Ito ang pag-aaral para sa Panginoon, na siya ay inyong tunay na makilala, na ang bahagi ng halimbawa na kanyang ipinakita at inilahad ng kasaysayan, ito ang magtumimo sa inyong mga puso. Sino nga ba ang nakauunawa ng mga bagay na yan, ng mga aral na yan, at naririto ang kanyang pagsisikap dito niya ginagawa? Ito nga ba yung pagsisikap kung bakit ang bawat isa ay naririto? Ito ba yung pag-aaral na nais niyong maganap sa inyong mga sarili? Na sapagkat iiwan niyo ang lahat ng dahil sa pag-iibig at pagsunod sa dakilang Panginoon, ito na ba yung nangyayari sa inyong mga buhay? Kayo ba yung tulad pa rin doon sa isang banatang mayaman na naghahangad na makasunod sa dakilang Panginoon, na bagamat sumusunod sa lahat ng batas, subalit ano nga ang batas? So, upang lamang siya ay makapamuhay ng may harmonya sa kanyang kapaligiran, sa kanyang kapwa. Subalit ang kabanalan tunay na kanyang hinanap sa kanyang sarili, subalit naririto hayag na kanyang nakita. Ang kanyang sarili pala ay kulang upang ganapin ang kabanalan ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, inyo bagang nalalaman ang kabuluhan ng pag-aaral na yan? Kayo ba yung laging lang naghahanap ng kapayapaan, ng kainahunan ng inyong mga buhay? Yung bagang kabanalan ay hinangadan ninyo sa inyong mga sarili, tunay ang banggit sa kasaysayan, na sino mang maghahanap ng kanyang kabanalan, kinakailangan niyang iwan ng lahat, kalimutan ng lahat, at siya ay sumunod sa likuran ng dakilang Panginoon. Ito ngayon ang inyong pag-aralan sa inyong mga sarili, sapagkat hindi habang panahon na ang bawat isa ay kinakailangang laging tumatanggap, kundi kayo rin naman sa inyong pag-aaral kinakailangang magkaroon ng kaunlaran upang iyong pagbibigay sa inyo man ito ang manggaling. At ito ang sa inyo'y aking iiwan at hari nawa ang pag-ibig ng dakilang Panginoon.
Ang siya nawang maghari sa bawat isa mula ngayon at lagi niya ang inyong kapatid. Sa isang Panginoon at isang pag-aaral. Pedro, Apostol, paalam. Pag-ibig, kapayapaan, at ang banal na kaluwalhatian ng dakilang Ama, ang siyang ipinagkakalob sa lahat at bawat isa. Sa pangalan ng dakilang Panginoong Jesucristo, ngayon at magpakailan. Amen. Kalotohanan ang aking sasabihin sa bawat isa. Ang lahat ng mag-aaral ay sumusunod. Ang lahat ay binigyan ng pagkakataon upang muling makabalik sa sinapupunan ng dakilang Ama. Ito ang banal na pangako ng isang ama sa kanyang mga anak. Ng bawat mag-aaral na kanyang isinugo sa sanglibutan o paaralang ito ay magkakaroon ng pag-asa. At ito naway ang hinahangad ng aking mga iniibig ng mga kapatid. Sapagkat sa pag-asang yan ay muling nagkaroon ng pagkakataon ng bawat isa na muling makapaglingkod sa harapan ng dakilang Ama. Ito ang hinahangad ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Ito ang kinakailangang gawin. Kinakailangang pagsumikapan ng aking mga iniibig na mga kapatid. Nalalaman ng bawat isa kung ano ang kanilang kailangang gawin upang makadoon kung saan dumuon ang dakilang Panginoon. Ipinakilala, ipinakita, ipinangaral ng isang dakilang Panginoong Hesus ang mga bagay na ito. At ito ang inyong sinusundan upang kayo ay makarating sa sinapupunan ng dakilang Ama. Subalit, ang tao ay nakalilimot sa kaniyang sarili. Nagkakaroon ng kaabalahan sa sanglibutan na ito. At hindi niya namamalayan na siya ay unti-unting nalalayo sa harapan ng dakilang Panginoon. Ang tao ay nakagagawa ng mga kasalanan, mga bagay na hindi karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Ito ay dahil sa inyong kamangmangan. Kulang pa ang karunungan ayon sa Espiritu. At nagkakaroon ng lambong sa inyong mga mata upang makita ang tunay na liwanag. Ang tunay na daan o landasin na ipinakita ng dakilang Panginoon. Subalit, naririyan ang mga banal na espiritong mga alin sa inyong harapan upang kayo ay muling hakayin, upang kayo ay muling bigyan ng pagkakataon, bigyan ng pag-asa, sa bawat pagkakataon ay binahagi ng dakilang Panginoon. Naway ito ay hindi masaya sa inyong harapan. Kundi bagkus kayo ay magtagumpay aking mga minamahal na mga kapatid sa isang pag-aaral. Ang bahagi ng kaitaasan ay naririyan. Ang katotohanan
ang pag-asa, ang kapayapaan, ang pag-ibig. Iyan ay laging nasa inyong harapan, aking mga minamahal na mga kapatid. Sa tuwing nagkakaroon kayo ng mga banal na gawain at tulad nito, ipinapaalala ang mga mabubuting balita. Binibigyan kayo ng tinapay ng buhay upang mabusog ang inyong mga espiritu. Kinakailangan gawin ng bawat isa na kayo ay tumindig, gumawa ng naaayon sa banal na katuwiran ng dakilang Ama. Magsumikap ang bawat isa. Panghinayangan ninyo ang mga pagkakataon na dumarating sa inyong buhay kung ito ay nagiging baliwala sa inyong harapan. Sapagkat ang pagkakataon na iyan, aking mga minamahal na mga kapatid, isang kabiyayaan na ipinagkaloob sa lahat, subalit kakaunti ang nagtatagumpay. Aking mga minamahal na mga kapatid sa isang pag-aaral, bakit kayo nagkakaroon ng kabiguan, ng kasalanan, ng mga bagay na hindi karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon? Sapagkat ang inyong mga sarili ay nagkakaroon ng takot, nagkakaroon ng kasakuman, nagkakaroon ng mga bagay na hindi karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Umuusbong ang mga bagay na ito, aking mga iniibig ng mga kapatid. Sa makatwid, aking mga iniibig ng mga kapatid, siya sa atin ninyong mabuti ang inyong mga sarili. Ito ang inyong mga hakbang sa buhay na ito. Ito bagay na ay sa banal na katuwiran ng dakilang Panginoon. Sikapin ng bawat isa na ang bawat hakbang na inyong ginagawa, bawat ginagalaw ng bawat isa ay naaayon sa banal na katuwiran ng dakilang Panginoon. Panatilihin ninyo na kayo ay malinis ang inyong mga kamay. Dalisay ang inyong mga puso upang makita ninyo ang tunay na daan. Landasin ay pinakita ng dakilang Panginoon. Magaan ang pamak ng dakilang Panginoon. Subalit, makhipot ang daan na dinadanas ng tunay na isang mag-aaral. Upang ang bawat isa ay makita ang tunay na liwanag. Upang madama ng bawat isa ang tunay na pag-ibig, ang tunay na pag-asa, ang tunay na kapayapaan na hinahangat ng bawat isa. Sa mga tuwid, aking mga iniibig na mga kapatid sa isang pag-aaral, nakita na ninyo ang tunay na daan, ang nangdasin. Bakit pa kayo lumilipot, aking mga iniibig na mga kapatid? Nalalaman na ng bawat isa kung ano ang kinakailangang gawin, kinakailangang pahalagahan ng isang ako. Bakit nagkakaroon pa rin kayo ng pag-aanila? Nagkakaroon pa rin kayo ng mga kasalanan. At sa pagpapatuloy ng pag-aaral, ito ay unti-unting nagbabago. At ang bawat isa ay sumusulong at nagkakaroon ng katagumpayan. Naway ang katagumpayan na iyan, hindi sa sanglibutan, kundi katagumpayan sa Espiritu. Ito ang hinahanap ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Na kayo ay magtagumpay ayon sa Espiritu. Na ang bawat karunungan ay binabahagi ng kaitaasan, ito ay inyong maunawaan, maisagawa, masanay ng bawat isa sa inyong mga sarili. Unahin ninyong ang inyong mga sarili. At upang kayo ay magtagumpay, kayo ay magkaroon ng bahagi sa inyong kapwa, sa kaitaasan, sa inyong kapaligiran.
Naway ang bawat lakbay ng aking mga iniibig na mga kapatid, ito ay patungo sa lakbayin ng dakilang Panginoon. Muli, ito ang mabuting balita na iniibibigay at inihahayag sa lahat at bawat isa. Naway maghari ang kapayapaan, ang pag-ibig, ang kababaang loob mula ngayon at magpakailanman. Ang inyong tagapagturo, Miguel Arcangel, paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang siyang maghari sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, na siyang nagpapatuloy ng kanilang mga gawain sa harapan ng dakilang Panginoon. Muli nga kayong inaanyayahan sa piging ng dakilang Panginoon upang nasa gayon ang bawat isa ay makinabang at hindi magkaroon ng panghihinayang sa panahon at pagkakataon na ipagkakaloob ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Mga iniibig na mga kapatid, tunay nga kayong naparirito ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. Subalit, ang kaitaasan ay sinisino. Ang bawat isa sa inyo, na kung kayo ay bagamat naririto sa piging ng dakilang Panginoon, kayo bagay buo sa kanyang harapan. Mga iniibig na mga kapatid, ang bawat isa na nagsusumikap sa panahon ng pag-aaral ay tunay ngang kinalulugdan ng kaitaasan. Subalit sa panahon ng pag-aaral, kung ang bawat isa ay hindi buo na kanyang ibinibigay ang kanyang sarili sa harapan ng dakilang Panginoon, doon nga kayo magkakaroon ng mga pagwawalang bahala at inyong nanaisin na muling ibalik ang mga pagkakataon na yan upang na sa gayon sa pangalawang pagkakataon ay inyo nang maibigay ang inyong sarili. Huwag nga kayong mag-alinlangan sa inyong mga naririnig sapagkat ang kaitaasan ay tunay na nagkakaloob sa lahat at bawat isa sa tunay na nagnanais na magkaroon ng kanyang naisin, ng kanyang biyaya na kung saan ang inyong mga sarili ay handa rin namang ipagkaloob sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, ang bawat isa na di inaalintana kung ano ang pangyayari sa kanyang buhay. Ito ay isang pag-aaral sapagkat malibang matutunan nga ninyong ibigay ang inyong sarili ng buo, hindi kayo magkakaroon ng mga pag-aalinlangan sa inyong mga nararanasan at sa inyong paglalakbay ay tunay nga rin kayong makadadama ng tunay na pag-asa na laging ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa. Mga iniibig na mga kapatid, ang inyong sarili na kung saan binibigyan ng kaitaasan ng mga pagkakataon
Hindi pa baga kayo nasasapat? Sapagkat ito ang isang kadahilanan ng dakilang Ama upang inyo rin naman mapagbigyan o magampanan ang inyong mga sariling espiritu na kung saan umaayon ang mga pag-aaral ayon sa espiritu sa harapan ng dakilang Panginoon. Na anuman ang inyong kahilingan, anuman ang inyong mga pinagsisikapan dito sa sandaigdigan, ito'y mananatili. Subalit, ang inyong pagsisikap na naaayon sa Espiritu ay tunay ngang karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Ito ang sa inyo'y ibinibigay na bigyan nyo ng pansin ang mga pag-aaral na kung saan hindi na nga kayo mga bata at kayo'y matatalino na. Magamit ang bawat kangkina na yan sa paggawa sa harapan ng dakilang Panginoon. Dito kayo laging ginagabayan ng kaitaasan kung saan ang bawat inyong pagsisikap, ang bawat inyong kaunawaan ay dumuon sa pagpapaunlad ng inyong mga espiritu. Isang paalaala sa lahat at bawat isa na kung kayo'y magkakaroon ng pakikipaniig sa harapan ng dakilang Panginoon, tunay nga ninyong mapag-aralan ang mga lingkod ng dakilang Panginoon na siyang gagabay at aalalay sa bawat isa sa inyo. Na siya rin namang ipinangako ng dakilang Panginoon ang mga banal na espiritu na siyang gagabay at aalalay sa lahat at bawat isa sa inyo. Matutunan lang ninyong manahimik. Magkaroon kayo ng mga hinaing na aayon sa inyong mga pangangailangan. Hinaing na kung saan ito'y nauukol sa inyong mga kaluluwa upang nang sa gayon inyong matutunan ang tunay na pag-aaral kung kaya't kayo'y naririto sa harapan ng dakilang Panginoon. Manatili kayo sa aralin na kung saan ang bawat inyong mga espiritu ang siyang nagnanais na inyong mapag-unlakan, inyong mabigyan ng panahon at pagkakataon upang nang sa gayon ang inyong pagnanasa na patuloy lamang na nagaganap dito sa sandaigdigan at ang mga panahon at kaloob ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa ay nasasayang lamang. Ito ang bahagi ng kaitaasan sa lahat at bawat isa na inyong matutunan o mapag-isipan ang tunay na pag-aaral na ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa sa inyo. Na hindi na nga kayo magkakaroon pa ng pag-aalinlangan na ang bawat salita ng dakilang Panginoon ay tunay nga ninyong matutunan ayon sa inyong mga espiritu. Hanggang dito ako at muling ipinagkakaloob ng kaitaasan ang kanyang pag-ibig at ang kapayapaan
ang siya maghari sa lahat at bawat isa, mula ngayon at magpakailanman. Paalam, ako ang inyong kapatid, sa iisang aralin at iisang Panginoon, Juan Apostol. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan. Ang sa bawat isa'y inihahandog mula ngayon at magpakailanpaman. Tulad nga kayo ng kanyang mga anak na butihin na ipinagkakaloob sa bawat isa sa inyo, kung gaano ang kaitaasan naghahanda, kung gaano ang dakilang Panginoon ipinagkakaloob ang kanyang tiging, upang ang kanyang mga anak ay tunay ngang mabusog at magkaroon ng isang kabiyayanan na nagmumula sa dakilang Panginoon. Kung papaano ang kaitaasan patuloy na naghahanap ng isang tapat na mag-aaral sa kanyang handog, upang ang bawat isa sa inyo ay magkaroon ng isang katapatan sa inyong mga puso na kailanman ay hindi na nga ninyo tatalikuran pa ang kanyang mga utos, ang kanyang mga gawa. Aking mga iniibig na mga kapatid, narito ba kayo sa isang katapatan sa inyong mga sarili, na tunay nga ninyong lilinisin ang inyong mga pagkatao, tunay nga kakitaan ng isang kasipagan ng bawat isa sa inyo, na ang inyong mga damit sa sanglibutan ito ay tunay ngang huhubarin, sapagkat nalalaman ninyo, ito'y hindi karapat-dapat. Ito'y pananatiling panandalian lamang sa inyong mga buhay, sapagkat bawat isa sa inyo ang handog ng dakilang Panginoon ay ang kagalakan ng inyong mga espiritu, ang kapayapaan na nalalantay sa inyong mga pagkatao, na ang inyong mga sarili ay tunay niyong ang ihahaing banal sa kanyang harapan. Sapagkat ito ang sa inyo hinahanap, ito ang sa inyo pinapakilala mula pa noong una, na ang bawat isa ay tunay ngang magkaroon ng isang kapayapaan sa kanyang mga pagkatao, na anuman ang ibigay na isang sanglibutang ito, kayo'y may kailanman ay hindi magigiba, kayo may kailanman ay hindi na mapapawi pa sa mga kasinungalingan sa bawat inyong mga paligid, bagkus sa inyong mga sarili. Narito kayong handang humarap, narito ninyong ipinagkakaloob sa bayang banal ang inyong mga sarili, sapagkat ito ang nararapat sa harapan ng dakilang Panginoon para sa Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid, kanino nga kayo gumagawa sa buhay na ito? Kanino nyo nga inilalaan ang bawat pagkakataon at panahon na sa inyo binigay ng dakilang Panginoon? Ito bagay binabalik nyo sa harapan ng dakilang Panginoon? O kayo sa inyong mga sarili naroon pa rin sa mga kagustuhan na hindi karapat-dapat, sa mga bagay na inyong nakikita, sapagkat bawat isa sa inyo ay inaaralan, marapat lamang kayo ay tunay na makinig, marapat lamang inyong makita sa inyong mga pagkatao, hindi lamang kayo naglalakbay sa sanglibutang ito, bagkus kayo naglalakbay, sapagkat ang pag-aaral ng dakilang Panginoon ang inyong inaalala, na ang inyong mga kagalakan ay ang makagawa sa harapan ng dakilang Panginoon, na ang inyong mga pagnanasa sa buhay na ito ay makatagpo ng isang bahagi na nagmumula sa dakilang Panginoon, sapagkat ang bawat isa sa inyo na inaaralan ay tunay ngang tapat, kung ang bawat isa din ay gumagawa at nakikita niya ang kanyang sarili at ang kanyang mga pagnanasa. Ninanasa ba ninyo na sa inyong mga sarili ay tunay ngang makatungtong sa bahagi ng dakilang Panginoon, sa inyong mga pagkatao, na anuman ang sabihin ng iba, anuman sabihin ng isang sanglibutan, inyong ngang nakikita na kayo ay gumagawa ayon sa bahagi ng dakilang Panginoon, ayon sa gustuhan ng inyong mga espiritu. Sapagkat aking mga iniibig na mga kapatid, ang buhay na ito ay hindi lamang isang palamuti, hindi lamang sa mga bagay na inyong ninanais, sapagkat ang bahagi ng dakilang Panginoon ay lagos-lagusan at higit na lalo ang kanyang pag-aaral ay ipinagkakaloob sa bawat isa sa inyo, upang kayo din naman ay tunay na makatagpo, upang kayo din naman ay isang maging mabuting bunga, tulad ng isang Kristo na sa inyo ay patuloy na ipinakikilala at higit na lalo patuloy
na sa inyo ay ibinibigay pag-aaral sa tuwina. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang dakilang Panginoon ay tunay ngang pumarito upang sa bawat isa sa inyo ay makakilala kayo ng tama, ng karapat-dapat, at higit na lalo inyong ang malisan ang mga bagay na sa inyo'y napupuno sa mga bahagi ng buhay na ito. Dito din ba nakikita ang inyong mga sarili, na ang inyong sinusundan sa inyong mga pagkatao ay ang bahagi ng dakilang Panginoon, na ang inyong ginagawa sa inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban ay ang kanyang salita, na kailanman ay hindi na nga kayo patuloy pang magiging isang bulag sa kanyang salita, bagkus nalalaman ninyo, kayo ay buo, kayo ay tunay na naglilingkod ng tapat sa harapan ng dakilang Panginoon, na ang inyong mga babanggitin ay ang para sa Panginoon, at higit na lalo ang inyong aalalahanin sa buhay na ito ay kung papaano ang dakilang Panginoon naghanda sa kanyang mga anak, gayon nga din ninyo pinaghandaan ang kanyang salita. Aking mga iniibig na mga kapatid, marapat lamang ibigay ninyo ang inyong mga sarili ng mayroong kabuuan. Marapat lamang na ibigay ninyo ang inyong buong pagkatao, ang inyong buhay, sapagkat ang dakilang Panginoon ay tunay ngang naglingkod sa harapan ng Ama upang magawa ang kanyang utos. Ito baga ang sa inyo'y ginagawa. Ito baga ang inyong ipinapakita at inilalayon sa inyong mga sarili, na ang mga utos ng dakilang Panginoon ay inyong matuwid na magawa, na kailanman sa bawat isa sa inyo ay tunay nga ninyong tatalikuran ang bahagi na nagbibigay sa inyo ng kagulumihanan, bagkus sa inyong mga pagkatao. Inyong inaalala, papaano kayo makakapaglingkod, papaano kayo magiging isang matuwid, papaano kayo magiging isang tapat, at kailanman ay hindi na nga tumalikod pa sa kanyang mga gawa. Ito ba ang nasa isip? Ito ba ang inyong pinagpapatuloy na makita sa inyong mga sarili? Na sa inyong mga pagkatao, malibang makita ninyo ang inyong pagbabago, malibang makita ng bawat isa sa inyo na ang inyong mga sarili handog, na mayroong banal sa harapan ng dakilang Panginoon, na ang inyong mga pagkatao ay hindi lamang isang kasangkapan ng isang sanglibutang ito, pagkus ang inyong mga pagkatao ay kasangkapang banal ng dakilang Panginoon. At ito ang inyong ibibigay sa kanyang harapan. Aking mga iniibig na mga kapatid, tatawagin ba kayong karapat-dapat sa mga panahong ito ng inyong mga buhay? Na ang inyong isinusumpong sa harapan ng dakilang Panginoon ay kung papaano kayo magiging isang matuwid, magiging isang karapat-dapat, magiging kanyang mga anak, sapagkat bawat isa sa inyo ay inanilihahan upang sa inyong mga pagtugon kayo ay tunay na magkaroon ng isang matibay na pananampalataya, na ang inyong mga sarili ay tunay nga ninyong kabuktan ng bawat bahagi, ng bawat salita ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid, kailanman ay hindi kayo binigyan ng hindi karapat-dapat. Kailanman ang bawat isa sa inyo ay tunay ngang nagkakaroon ng kanyang bahagi. Bawat isa sa inyo ay kailanman ay hindi kalilimutan ng dakilang Panginoon. Ngunit bakit ang tao patuloy na nakakalimot sa kanyang pinagmulan, sa kanyang pag-ibig? Bakit nga ba ang tao ay patuloy pa rin sa mga gawing mali na sa inyo'y tunay na natutunan sa buhay sanglibutan? Aking mga iniibig na mga kapatid, ito ang sa inyo'y makita sa buhay na ito, na ang bawat inyong mga pagpikit, bawat pagising ninyo sa umaga, inyong alalahanin ang bahagi na sa dakilang Panginoon. Inyong ilalahanin ang mga bagay na sa inyo patuloy na pinaalala, sapagkat bawat isa sa inyo, malibang ang tao ay tunay ngang unti-unting matuto ng kanyang salita, tunay nga pa rin kayong babalik at babalik sa sanglibutang ito. Mga iniibig na mga kapatid, huwag nga kayong pumaris sa bawat simula ng mga bagay na sa inyo ay makita at nakilala sa sanglibutang ito. Ni huwag nga ninyong makita ang inyong mga sarili
patuloy pa ring isang pilay sa bahagi ng dakilang Panginoon, sapagkat bawat isa sa inyo ay nilikha ng dakilang Panginoon ng buo. Nilikha ng dakilang Panginoon ng bahagi niya, sapagkat ang bawat isa sa inyo ay nilikha ng dakilang Panginoong malinis. Bumalik nga kayo sa kanyang harapan nang mayroong kalinisan, nang mayroong karunungang karapat-dapat at higit na lalo sa inyong mga sarili, tunay nga ninyong makita bilang kanyang mga gawa. Sapagkat bawat isa sa inyo, kung kayo'y tutunguhin ang kanyang salita ng mayroong katapatan, makikita ninyo kung gaano din ang dakilang Panginoon nagbibigay aral, kung gaano ang bawat isa sa inyo ay tunay ng binibigyan ng pagkakataon sa tuwina at ang pag-ibig ng dakilang Panginoon ang inyong matatamasa. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ang sa inyo'y patuloy na ibinibigay at ipinagkakaloob mula ngayon at magpakailanpaman. Paalam, ako ang sa inyo'y patuloy na naghahandog sa pangalan ng aking dakilang Panginoon, Espiritu Santo, ng katotohanan. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang sa inyo'y binabat ngayon at magpakailanpaman. Tunay nga, maraming kaluluwa ang nagsisikap na mag-aral, maabot ang layunin ng tunay na pag-ibig na mula sa dakilang Ama, na kung paano ang bawat isa ay nagkakaroon ng pagpipigil upang makamtan ang mga salita na ito ay maging buhay sa kanyang puso. Mga inibig ko mga kapatid, marami sa mga kaluluwa na nagsisikap upang nang sa ganon sila ay manatili sa isang layunin na ibinigay ng dakilang Panginoon nang upang nang sa ganon sila ay tumayo na maging matibay tulad sa isang haligi na mula sa kasulatan. O mga iniibig kong mga kapatid, ang mga aral ay tunay ngang natili magpakailanman. Ngunit ang layunin ng bawat kaluluwa, ito ba ay buo sa kanyang kalooban na ihanda ang kanyang sarili para sa pagganap ng mga tungkulin mula sa dakilang Panginoon. Ang kanya bang kahandaan ay para sa nakararami, sapagkat tunay nga ang bawat isa ay binayaan at pinagkatiwalaan na maglingkod sa harapan ng dakilang Panginoon. Sino nga kaya nakakasumpong ng ganitong unawa na kung paano ang isang mag-aaral ay kanyang nakikita ang layunin mula sa kaitaasan. Mga iniibig ko mga kapatid, tunay nga na ang bawat isa ay nakatungtong sa lupa. Ngunit ang mga aral ay mula sa kaitaasan. Ito ba ay nagagawa ng bawat isa? Na ang mga kahinaan ay kailang sinusuko at pinapalitan ng mga lakas mula sa kaitaasan, na kung paano ang pagkapatuloy ng gawain ayon sa isang buhay na pinagkaloob ng dakilang Panginoon. Manabay ang bawat isa ay tunay nga nagsisikap maabot. Ngunit maraming kadahilanan sa buhay ang laging dumarating sapagkat mayroong nagtatanim ng hindi ka nais-nais ayon sa kalagayan na ibinigay ng dakilang Panginoon. Ngunit sino ang dapat gumawa at magtagumpay
sa mga gawain yan. Sino magsisikap upang nang sa ganon, ang pagtatagumpay ay makapangyari tulad sa isang dakilang anak. O mga mag-aaral ng kaitasan, matuto kayong magtiis. Pagsikapan ninyo na ang bahagi ng kabanalan ay lagi ninyong ginagawa sa inyong buhay. Sapagkat tunay nga, sa mulit-muling pagsisilang, ay dumarating muli ang pag-aaral. Maraming nagbabayad at marami rin nagpapatuloy ng mga pag-aaral na binigay ng dakilang Panginoon. Ngunit, pag dumarating ang unos, ang bawat isa ba ay nadadapa? Hindi ba nagiging sapat ang pag-aaral na sa kanya ibinigay? Nararapat nga sa isang mag-aaral sapagkat siya ay muling binigyan ng pagkakataon ng dakilang Panginoon na ang kanyang pangunawa ay malawak na. At nararapat sa isang mag-aaral na kahit dumating anumang unos, siya ay matibay na nakatayo, nagtatanggol sa kaharian ng langit, nang upang nang sa ganon, ang bawat isa ay maging karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Tunay nga na sinasabi nga na ang bawat isa ay magiging bayan. Ngunit sa papaanong paraan, ito'y mapangyayari na tulad sa isang pag-aaral ayon sa Espiritu, ang bawat isa ay naglilinis. Tunay na sino mang nag-aaral ayon sa Espiritu, nasa paaralan ng dakilang Panginoon, ang bawat isa ay unti-unting nililinis upang nang sa ganon ay maging karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. O nga't matatalino nga kayo sa inyong mga napag-aralan na namumuhay kayo ng payapa ayon sa inyong kalagayan, ngunit ang kabalisahan ay nandoon pa rin sapagkat hindi sapat ang mga naging simulain ng inyong buhay. O mga iniibig ko mga kapatid, matuto kayong maghandog ng nararapat sa dakilang Panginoon. Matuto kayong mag-aalay ng inyong buong pusong kalinisan nang upang nang sa ganon, kayo ay mabihisan ng tama at naangkop sa inyong mga pag-aaral. Sapagkat isa lamang ang dakilang Ama na nagbibigay sa bawat isa ng pag-aaral. Nga ang bawat isa ay tunay nga na kung ito ay mabihisan ng pagbabago, tunay nga darating ang kapayapaan sa kanyang kabuuan. Mga iniibig ko mga kapatid, malawak ang pag-aaral sa harapan ng dakilang Panginoon. Kaya nga't ang pag-ibig na lagi na sa inyo binabanggit ay hindi pa rin natatalos ng bawat isa. Ngunit, kung nagpapatuloy na mayroong pagtsatsaga at nalalaman niya na ang kanyang kalikuan ay dumarating sa kanyang buhay, ay kanyang pinuputol upang nang sa ganon magpatuloy ang salita ng Diyos sa kanyang buhay. Tunay na siya ay magiging karapat-dapat na isang alay sa harapan ng dakilang Panginoon. O mga iniibig ko mga kapatid, maging matalas kayo sa inyong pamumuhay, sapagkat hindi lahat ng inyong nakikita ay magiging karapat-dapat. Sapagkat hanapin ang dakilang Panginoon pagdating ng panahon. Nasaan ang pinagkatiwala ko sa iyo? Ano ang isasagot ng isang mag-aaral? Mga iniibig ko mga kapatid, aminin man sa bawat isa o hindi, dumarating ang katotohanan, iisa ang dakilang Ama na pinagkatiwalaan ng bawat mag-aaral. Kayo, na bilang mag-aaral ngayon at natututo na ayon sa mga salita na patungo sa Espiritu. Kayo ay may bahagi na sa harapan ng dakilang Panginoon. Kahit magsikap kayo at patibayin nyo pa ang inyong mga sinimulain upang nang sa ganon, ang mga ugat niyan ay layong magsiyaba at nang sa ganon,
ang kayo ay bilang isang puno, ay hindi lamang magiging malago, kung hindi namumuga ng karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon, na ito magbibigay kabusugan, hindi lamang sa sarili, kundi sa maraming kaluluwa na pinagkatiwala ng dakilang Panginoon. Sapagkat bawat isa ay magiging tapag at turo kung ito ay naging kasapatan na ang inyong mga naging pag-aaral. Mga iniibig ko mga kapatid, saan ba patutungo ang inyong pinagsisikapan para sa Panginoon? Ang pag-ibig lamang ba sa inyong puso ay isa ang layunin? Malawak ang pagkahulugan ng pagsilang ng isang dakilang anak upang lumawak ang mga salita ng dakilang Panginoon. Kayo na bilang mag-aaral ay huwag nawang maging dahilan na laging sa pagtatanong, kung hindi ang kasagutan sa paggawa ng ayos sa salita ng Diyos, nang upang nang sa ganon, kayo ay maging karapat-dapat at natuto sa layunin ng dakilang Ama. O mga iniibig kong mga kapatid, pag-aralan niyong mabuti, hindi lamang sa inyong pamumuhay, kung hindi ang salita ng Diyos, nang sa ganon, kayo ay manatiling buhay sa harapan ng dakilang Ama. At muli, iiwan ko sa inyo ang pag-ibig at ang kapayapaan nagmumula sa isang dakilang Panginoon, ngayon at magpakailanpaman. Paalam ang inyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam.